Welcome to Love of Jesus Mission Church Online Ministry. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Praise the Lord! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at isang karangalan po na ako po ay narito pong maghayag ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat alam po natin ang Diyos natin ay kasama natin. Amen. Sa bawat dumaan na linggo, marami tayong naranasan, marami tayong mga hinarap. Ngunit ano po yung nakasisigurado tayo? Nakasisigurado po tayo na ang Diyos ay kasama natin at ang Diyos ay kailanman hindi tayo iiwan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito at patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon sa pagkakataong ito. Ang ating pong patuloy na pinag-aaralan is about journey into changing the world. Ito po yung tinuturo sa atin na mabago ang mundong ito. Bakit po kailangan mabago ang mundong ito? Sapagkat alam po natin ang mundong ito, sinabi din po ng salita ng Panginoon na sa mga huling araw ang mundo ay pasama ng pasama. At syempre po, bilang ang mundo ay sumasama, hindi po tayo papayag na tayo ay patuloy na mapasama doon. Syempre, ang ating mahal sa buhay, ang ating mga kilala, kaibigan, amen po. At sa pagkakataon po ito, patuloy po nating pagninilayan at aaralin, pagbubulayan ang salita ng Panginoon kung papaano po tayo mas mababago pa. And alam ko po, paano nga po ba mababago ang mundo? We can change the world beginning in ourselves. And alam ko po, tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Tayo po ay pabait ng pabait, paganda ng paganda, pagwapo ng pagwapo, payaman ng payaman. Tayo ay binabago ng Panginoon, glory to glory. Amen. So purihin po ang Panginoon sapagkat sa oras pong ito ay pag-aaralan natin is about essentials for changing the world. Paano po ba natin mababago ang mundo? Ano po ba yung mga pangailangan natin upang mabago ang mundong ito? Ano ba yung dapat natin gawin at kailangan sa ating buhay upang patuloy natin mabago ang mundong ito? Na alam po natin na ang mundong ito ay nakikita natin na marami ng kinakaharap. Ano po? Maraming nakikita na hindi na maganda, hindi na mabuti. Ngunit alam niyo po, kahit hindi na ganun kabuti ang nakikita natin sa paligid, ang Diyos ay patuloy na nagiging mabuti sa ating buhay. Amen po. So sa oras pong ito, ating pong pag-aaralan is about an Acts 16 verse 1 to 40, and sa oras pong ito, ating babasahin ang Acts 16 verse 25 up to following verse. Ako po inyong sundan, verse 25, na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala sa lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay sana. In verse 28, ngunit sumugaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po yung minsan sa oras na ito ay manalangin. Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Maraming salamat sapagkat ikay tapat. Maraming salamat at patuloy mo kami binabago. At sa oras pong ito, tulungan mo kami na mas malaman pa namin ang mga bagay na pinapagawa mo. Magawa namin ang mga bagay na nais mo sa aming buhay at hindi namin magawa kung ano yung gusto lang namin.
Sa oras mong ito, bigyan mo kami ng katalinuhan upang patuloy na maunawaan ang iyong salita, upang patuloy na ikaw ay mas makilala pa namin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo, O Diyos, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Essentials for changing the world. Ano po? Kung makita po natin, pag naririnig po natin yung essentials, ito medyo sariwa pa po sa atin pag narinig natin yung essentials. Ano ho? Yung naging balita dito sa Philippines, yung lugaw. Ano? Essentials ba yan? So, ano po ba yung mga kahalagahan? Ano po ba yung mga mahalagang bagay na dapat natin gawin at meron tayo? At dapat ito po'y makita sa ating mga buhay upang patuloy na tayo ay magamit ng Panginoon. Amen po. May 3 pong bagay ako na ihahayag sa oras na ito sa tulong ng Banal na Espiritu na maunawaan natin at mga bagay na ginawa ni na Pablo habang sila po ay nagmimisyon. Ito pong pagmimisyon ni na Pablo ay second missionary journey. Ano po? Ang una pong journey nila na sila po ay nasa Galacia, kasama niya po si Barnabas, and that time, ito pong second missionary journey niya, kasama naman po niya si Silas. Ayan. And gaya nga po ng ating nabasa, si Paul and si Silas po ay nag-travel dito sa Derbe at sa Listra. Kung matatandaan po natin, in first missionary journey, sa Listra po ay ito ang lugar kung saan pinagbabato si Pablo. But alam niyo po yung nakita ko kung paano po kamahal ni Pablo ang bawat tao at mga mananampalataya niya. Kahit nakaranas siya na hindi maganda sa lugar ito, siya'y bumalik. Amen. At ang una po nga pong bagay na kailangan na natin at malaman is to enlist people. Magpatulong tayo. Humingi tayo ng tulong. Saan? Sa tao na alam natin na makakatulong sa atin. Nagaya nga po ni Paul at Silas, that time na sila po ay pumunta dito, natagpuan po nila si Timothy. Si Timothy sa lugar ito ay taong may takot sa Diyos. Siya'y iginagalang, siya'y nakikita ang pagsunod niya sa Panginoon. Kung bakit nga po si Timothy, maaaring kilala po natin sapagkat pagkilala na po natin si Paul, alam po natin meron siyang Timothy. At ito po yung time na nakasama ni Paul si Timothy na nais niyang isama upang makatulong. At habang dito nga po sila po ay nais nilang ihayag ang salita ng Panginoon sa lugaring ito upang mas maging mabisa ang kanilang paghahayag ng salita ng Diyos, lalo sa mga Hudyo, ay ang ginawa po ni Pablo ay sinircumcise si Timothy upang makita ng mga Hudyo na talagang sila ay sumusunod sa kutusan ni Moises. That time, ito po yung gusto ng mga Hudyo na makita, lalo po sa mga naghahayag ng salita ng Panginoon. At ito po yung ginawa ni Pablo. At dumating nga po ang panahon na isinama niya si Timothy at ito po ay naging isang malaking tulong sa kanya to evangelize sa lugar iyon upang ipakilala ang Panginoong Hesukristo. Sa ating pong buhay, meron po tayong mga naisin, meron po tayong mga kanya-kanyang mga ginagawa, meron kanya-kanya tayong mga trabaho, maging sa paaralan o sa personal nating buhay. And every time po tayo ay may problema, saan po tayo lalapit? Tayo po ay lalapit saan? Sa taong alam natin na ito'y makakatulong sa atin. Amen? Hindi po tayo lalapit doon sa taong alam natin na hindi makakatulong. At lalong hindi tayo lalapit sa taong hindi na nakatulong, lalo pang magpapabagsak sa atin. Yung mga taong pag nakita yung achievement mo, ay hindi maganda yan, nagawa niya yan dahil may tumulong lang sa kanya. Gustong hilahin pababa. And sabi nga po, merong mentality, ano po yung mentality? Crab mentality. Pag umaangat ka, hihilahin ka. Hindi po yun yung nais
natin. Amen po. And how much pa po sa ating pagpapakita bilang tayo Kristiyano, gusto nating mabago ang mundo. Gusto nating ayusin at ipakilala ang Panginoon. Gaya ni Pablo at Silas, humanap sila ng mga tao makakatulong nila at natagpuan nila si Timothy. Si Timothy na alam po nila na siya'y ginagalang at may takot sa Panginoon. And that time nga po na nakasama nila po si Timothy, sila po ay nagpatuloy sa paglalakbay at nakita ang pagkilos ng Panginoon. Noong panahon po ito, sina Pablo po ay maglalakbay sa lugar kung saan na ihahayag ang salita ng Panginoon doon sa Asia. But dumating po ang panahon na pinigilan sila ng banal na espiritu. And again, humingi ng makakatulong. And bilang tayo po ay merong makakatulong, kung may tao po tayo matagpuan na makakatulong, how much pa po ang Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu na iniwan sa atin upang tayo po ay tulungan, upang tayo ay gabayan. At yan po ang ministry ng banal na espiritu na tayo i-guide. Amen? At tayo po sa pagkakataong ito na maranasan natin, malaman natin sino yung mga taong malalapitan natin na totoo. Amen po? Sapagkat alam po natin, kung tayo po pipili ng kaibigan, alam po natin, yung kaibigan is makakatulong natin. Sa time na ikaw ay down, ikaw ay tutulungan upang itaas ka. Sa panahon na ikaw ay nahihirapan, tutulungan ka upang ikaw ay iangat. Ganon po tayo sa pagpili ng kaibigan, amen? Hindi naman po tayo pipili ng kaibigan, ako'y pipili ng aking kaibigan upang ako'y awayin. Ako'y pipili ng aking kaibigan upang kami ay magtalo ng magtalo. Hindi naman po yung nais natin. Every time na tayo po ay pipili ng kaibigan, alam po natin na ito'y magiging katulong natin. Ano po? Kaya, and that time naman po, dito sa ating pinag-aaralan, dumating po ang panahon na kailangan nila ng katulong at natagpuan po nila si Timothy at nakasama din po nila si Luke sa pagkakataong ito. At habang sila po ay naglalakbay, sila po ay pinigilan ng banal na espiritu pumunta sa Asia. At pagkatapos naman po nito, habang sila po ay nasa Perga, ang nais naman po nila pumunta sa Bitanya. Ngunit muli sila ay pinigilan ng banal na espiritu. Ipapakita ko po yung mapa. Ang mapa po na nandito, ito yung Perga, ito naman po yung Bitanya. Ngunit pinigilan ng Panginoon na pumunta po dito. Sa halip, sina Pablo po ay pumunta sa Mysia na nasa taas po ng Perga. At pagkatapos sila po ay pumunta sa Troas, narito po. At ang Troas, ito po ang lugar kung saan sila po ay kailangan na sumakay ng barko. Ito po ay tabing dagat. Kung sa atin nga po, ito'y aplaya na. Aplaya na. Nandun na yung barko. And ngayon, bilang sila po ay mangangaral ng salita ng Panginoon, ay ipinakita ng Panginoon kung papaano sila dapat kumilos. Ang banal espiritu ang gumabay sa kanila upang hindi pumunta sa Asia. Bakit hindi? Dahil may nais ang Diyos pang ipagawa. Bakit hindi sa Bitanya? Sapagkat may iba pang nais ang Diyos. At that time nga po, na sila nga po ay bago po dumating ito, merong panaginip na pangitain si Pablo. In verse 8 ng ating pinag-aaralan, 16 verse 8, kaya't dumaan sila sa Mysia, nagpuntang Troas. Verse 9, kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang panangitain, isang lalaking taga Macedonia, ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ang pangitain ito, gumayak agad kami sa pangitaing natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Bakit po hindi
Doon muna sa Asia o sa Bitanya sapagkat ang pangangailangan po ay nandun po sa Macedonia. At ipinakita ito ng Panginoon kay Pablo. At that time nga po na sila'y pumunta na, eto na. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan na handang tumulong, handang sumunod. At ito po yung pangangailangan natin sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Bilang sa ating po, mga personal natin. Tayo po, makita natin sino ba yung makakatulong natin upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Yung tao makakatulong sa atin at hindi magiging pabigat sa atin. Hindi magiging pahirap para sa atin upang sundin ang salita ng Panginoon. Upang hindi maging pahirap sa atin upang ipangalat ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya kung bakit ang nais ng Diyos ay tayo magpatulong una sa banal na Espiritu na malaman niya ang ituturo niya, makita at ituro sa atin ang mga dapat nating gawin at mapili natin ang tamang tao na makakasama natin o pwede nating makatulong ng katulong-tulong. Amen po. Ang una nga pong bagay is to enlist people. Ano po? Magpatulong. To change the world. Alam po natin sa ating ginagawa habang tayo ay may katulong. Dito po, mas madaling ipahayag ang salita ng Panginoon. Gaya nga po ng illustration po natin, gaya ng isang tingting. Kung ang isang tingting ay nadagdagan at ito ay naging ganap na walis, ano po, madali lalo ang paglilinis. At ito po yung mga magagawa natin kung tayo po ay merong katulong na handang tumulong. Amen. So purihin po ang Panginoon. And pangalawa pong bagay is expect problem. Asahan po natin ang mga problema. And lagi ko nga po sinasabi, kung ang tao ay walang problema, malungkot ang buhay. Bakit po? Wala siyang time to grow. Walang time upang matuto. Walang time upang makita ang kanyang sarili kung paano malampasan ang problema. Amen? So alam po natin, bilang tayo ay mga Kristiyano, anak ng Panginoon, makita po na tayo ay handang mag-grow. Pagdating ng problema, alam po natin, meron tayong katulong. Amen? And habang tayo po ay nag-grow, alam po, ito po yung magandang bagay na makita po sa atin na tayo ay lumalago. Tayo po, masaya tayo pag meron tayong mga halaman, mga plantito. Pag nakikita natin yung maliit na halaman o kahit ito'y buto pa lamang na itinanim natin o stem pa lamang at habang tumatagal ay ito ay lumalago, yumayabong, gumaganda ang dahon, nagkakaroon ng bulaklak, tayo nagiging masaya. And ito nga po ang ating asahan na every time na sa ating pamumuhay, nasan man tayo anong ginagawa natin, asahan natin may problema. Hindi ito upang pigilan tayo, kundi upang tayo ay lumago. Ito ang kadahilan nito. And that time nga po, nung sina Paul, balik po tayo, si Paul at si Silas ay narito na, sila po ay pumunta sa isla ng Samotrese. Sila po ay nandun sa isla, sa maliit na isla, nagpalipas sila ng gabi, at yung islang ito, narito, then sa kinabukasan pumunta sila sa Neapolis, dito sa taas na ito. Nandun po ang Neapolis. At kinabukasan, sila naman po ay nagpatuloy dito sa Pilipos. At dito po, natin makikita kung papaano ang mga Hudyo ay pinakita kung papaano dapat sumamba. That time na silang maghayag ng salita ng Panginoon. Ngunit wala silang makita doon sa sinagoga na walang sumasamba. At ang kanilang napagdesisyonan, atin po ito makikita dito sa Acts 16 verse 11 at up to following verse na sila ay nagbaka sakaling pumunta doon sa ilog, malayo po. Emilia ang layo niya doon sa kanilang lugar upang maghanap ng mga taong mapapagsiran niya.
Pero niyo po yun, ang nais sila mag-share, ngunit ang problem is wala naman silang ma-share dahil wala silang makita. At yung layo na kanilang pinuntahan, naghanap sila at sila'y nakarating dun sa ilog at meron silang nakita mga babae, wala po silang mga nakita mga lalaki. At dahil habang nandun sila, meron silang nakita mga babae na nagpupuri at isa doon ay si Lydia. Si Lydia. And that time nga po na si Lydia ay nakita sina Pablo, nakita ang ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Si Lydia po ay nagpabautismo, tinanggap ang Panginoon. Sinabi nga po dito sa verse 14, Acts 16 verse 14, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos at nagngangalang Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, ituturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon. Doon kayo tumuloy sa amin. Inanyayahan ni Lydia ang sina Pablo at si Silas, makasama niya na natumuloy sa kanila. Biruin niyo po yun. Ibig sabihin po, nung kanilang pagpunta po doon sa lugar iyon, nandun na si Lydia. At doon palang binuksan ang mata ni Lydia at siya'y nagpabautismo at tumanggap siya maging ang kanyang sambahayan. Makita po natin ang pagkilos ng Panginoon. After po ng problem na wala pa silang makita doon sa absence nung sinagoga, wala po silang makita, ngunit sila ay dinako doon sa ilog at nakita niya may mga taong sumasamba, ang mga babaeng sumasamba, and dito po tumanggap. After ng problem, merong ginawa ang Panginoon. And again, habang sila nga po ay naglalakbay, si Lydia po ay sumama doon sa barko na kanilang sinasakyan. At pagkatapos nga po nito, meron sila na nakitang batang babae na possessed ng evil spirit. Yan. Kung makikita po natin dito sa verse 16, basahin po natin. Isang araw kami pumunta sa Pokdalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya ay nakakapanghula. Malaki ang kinikitan ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taas ng Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. At ito po ay paulit-ulit na ginawa ng batang babaeng ito, na sila po ay kada araw ay sinusundan. At dumating ang panahon na si Paul ay nainis. Ano po? Sabi ni Paul, teka muna, sandali muna, merong sunod na sunod sa atin. Ang ginawa po ni Paul that time, sinabi niya, hinarap niya yung babae at sinabi niya, sa pangalan ni Jesus, ikaw masamang espiritu, lumayas ka dyan. Ano po nangyari? At ang masamang espiritong ito ay lumayas dun sa babae. And now, ang batang babae ay nakalaya. Amen? Nakalaya dun sa masamang espiritu na tumutulong sa kanya. Ang ginagawa po ng batang ito ay nakakapanghula. Fortune teller. So alam po natin na every time na nanghula, hindi po natin alam saan galing. Sapagkat nakita po natin, maging ang masamang espiritu ay ginagawa ito. And again, balik po tayo dito sa batang ito. At dahil meron siyang mga amo na pinagkakakitaan siya, nagalit itong mga taong ito. Ang ginawa po nila, in verse 19, nang makita ng ng amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at si Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at inihirap sa mga makapangyarihan. Inihirap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, nang gugulo po
Sa lungsod ang mga Hudyong ito, nagturo sila ng mga kaugaliang labag sa kutusan nating mga Romano. Hindi natin maaring sundin ang mga itinuturo. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinaghagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Biruin niyo po yun. After po ng ginawa niya, naging malaya yung bata at dahil ito na naman problema, nagalit yung amo. Dahil wala na silang pagkakakitaan. Ngayon, ang nangyari, sinunggaban sila, pinarusahan. Ina-imagine ko kung paano ginawa ito na sina Pablo at si Silas ay kinakaladkad. Alam naman po natin, yung term na kinaladkad siya, ibig sabihin talaga pong hinila siya na siya ay nandun sa lupa na hila-hila sila. Ito po yung naranasan ni Pablo, ni Silas at ng mga kasamahan niya sa paglilingkod. Tayo po, dumating po yung sa ating mga sarili na tayo ay nagkaroon ng problema. Nagkaroon tayo ng pagsubok sa ating buhay. Kung isipin po natin, hindi pa dumadating na tayo ay kinakaladkad. Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, anong dahilan kung bakit tayo titigil sa pananampalataya natin sa Diyos? Anong dahilan upang tayo ay manghina? Anong dahilan upang tayo ay tumigil na sa ating ginagawa na paglilingkod sa Panginoon? And that time nga po na sila ay ikinulong. Ano pong sinabi dito? Doon pa sa kaloob-looban, talagang sinigurado nila na hindi sila makakalaya. Pero ano pong ginawa nila in verse 25 sa ating pong nabasa verse? Na sila ay hating gabi. Ginagawa po nila hating gabi. Nag-all night po sila. Amen? Ang ginawa po nila ay sila ay umaawit at nananalangin sa ating Diyos. Ano po yung pinapakita dito? Sa panahon po ng problema, sa panahon na nararanasan na tayo mabigat na ang ating mga kinakaharap sa ating buhay, sa panahon na marami na tayo kinakaharap sa ating mga sarili na gusto na nating tumigil, ayaw na nating magpatuloy, huwag po nating isipin o huwag nating gawing option ang paglayo at ang pag-alis. Hindi po yan solusyon, kundi isa pang problema kung gagawin natin yan. Ngunit ano po yung dapat po natin gawin? Si Pablo at si Silas ay sila po ang ginawa nila habang may problema, sila'y nanalangin at sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, sa panahon na tayo may problema at may mga pagsubok sa ating buhay, ano po yung dapat natin gawin? Ikaw kapatid, ikaw at ako, manalangin at magpuri at ang may gagawing himala ang Diyos, gaya po ng ginawa po dito. Ano pong ginawa dito ng Panginoon? Habang ang lugar po na sila ay umaawit, nakita po nila yung mga jail guard nakikinig sa kanila. At habang nangyayari po ito, nagkaroon ng malakas na lindol. Nawasak ang mga nakatali sa kanilang paa, nabuksan ang mga kulungan, lahat ng kulungan nabuksan. So makikita po natin that God is a working miracle God, na siya'y gumagawa at kumikilos sa panahon na tayo ay nagpupurit na nanalangin, ang Diyos ay may ginagawang himala. Amen. Na sa panahon na tayo nagpupuri sa Kanya, ang Diyos ay may ginagawa sa ating buhay. So hindi option na tayo tumigil. Hindi option na tayo ay sumuko na lamang. So ngayon kapatid, kung tayo may nararanasan, kapatid, ang payo ko, ito ang ginawa ni na Pablo at ni Silas, manalangin at magpuri at ang Diyos ay gumawa ng himala. Amen. Ito po yung ginawa po nila upang harapin ang problema. Marami po tayong kinakaharap na problema. Yes, mabigat. Yes, mahirap. But ang pangako ko po at ang sigurado ko po ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Yan po ay pangako ng Diyos. Kahit gaano kabigat ang naranasan, ang Diyos ay tapat. Amen. At habang nakita nga po ito, ano pong nangyari?
Yung jail guard, dahil alam niya na siya'y malalagot na, lagot na. Papatayin ako ng mga amo ko pag nalaman nilang nakatakas na. Ngunit, nung tangkang sila'y magpapakamatay na, siya'y magpapakamatay, sumigaw po si Pablo. Huwag mong gawin yan, narito kami. At lumapit nga po itong jail guard. Ano pong sinabi? Papaano po ba ako maliligtas? At sumagot si Pablo, sumampalataya ka, manampalataya ka, tanggapin mo ang Panginoon, Diyos, ikaw at ang sambahayan ay maliligtas. At dumating na ito yung taong ito ay sumampalataya. Ang taong ito ay sumunod at tinanggap ang Panginoon. Maging ang kanyang buong sambahayan ay tumanggap, naging masaya. Na-turn yung dapat siya'y magpapakamatay na and that time na sila'y naging masaya sapagkat nakita nila ang masayang buhay sa piling ng ating Panginoon. Amen. Sa panahon na may problema, hindi solusyon na ikaw ay tumigil, na tayo tumigil, na tayo ay sumuko na. Gaya po ng ginawa po nung jail guard, yes, ayaw na niya, magpapakamatay na siya. Ngunit ano po sinabi niya? Bumalik siya. Ano bang dapat kong gawin upang ako maligtas? Sinabi ni Pablo, tanggapin mo ang Panginoon. Tayo po, bilang tinanggap natin ang Panginoon, yes, nagkaroon tayo ng kaligtasan kasi He is our Savior. But remember this, every time na tayo tumatanggap sa Panginoon, natanggap natin yung kaligtasan, but tanggapin din natin yung Lordship niya sa ating buhay. Bilang siya ating Diyos, bilang siya ating Hari, siya na yung bahala sa ating buhay. Hindi na yung ating sarili. Not my will, but your will be done. Amen. To change the world, hindi yung ating mga sarili, hindi yung mga kagustuhan natin, kundi yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay na ito ang maganap at ito ang mangyari. Ito ang makita sa ating mga buhay. Amen po. Tanggapin natin ang pagiging Diyos ng Panginoon. Hindi lang po yung kaligtasang ibinigay niya, kundi yung pagiging Diyos niya sa ating buhay upang patuloy na magamit tayo, maging kagamit-gamit tayo. Alam ko po, ginagamit tayo ng Panginoon. But alam niyo po, iba po yung gamit na kagamit-gamit. Sa tahanan, maaring nanay o tatay, meron tayong nabiling gamit na very cheap. Murang halaga. Pero masaya tayo pag yung gamit na ito ay nagagamit natin sa madami. Di po ba? Pag nasa bahay, alam mo, natutuwa ako sa gamit na ito kasi mura lang yung bili ko, pero gamit na gamit ko ito. Tama po ba? Masaya po tayo pag nakita natin, yes, kaganda kasi ng nabili kong ito kasi nagagamit ko. Kahit very cheap yung bili niya. Alam niyo po, ganun po tayo sa harapan ng Panginoon. Naunawaan niyo po ng bawat isa. Kahit gaano ka-cheap natin, we are nothing without Christ. Wala tayong halaga. Pero kung ang Panginoon ay nasa ating buhay, tayo ay magiging kagamit-gamit. Magkakaroon ng kabuluhan yung ating buhay. Kung tayo po ay titigil doon sa problema, hindi natin matatanggap yung nais ng Panginoon. Kung tayo po ay titigil na sa mga nararanasan natin, hindi natin marireceive yung nais ng Panginoon, yung magandang plano niya sa atin. Kung tayo ay titigil, kung tayo ay susuko. Amen. Kaya expect problem. And pangatlo po, sa huli, encourage new believer. And that time nga po, tumanggap ang jail guard at naranasan po nung jail guard na siya naging masaya, kinabukasan po, ang nais naman po ng mga Roman na palayain na sila. Ito po ay mababasa po natin in Romans 16 verse 35 to 37. Ngunit hindi sila pumayag. Pinarusahan nyo kami, pinakulong nyo kami kahit hindi pa kami nalilitis. Sinabi po yan in verse 35 to 30 at the following verse.
Hindi po ginawa ito ni Pablo to revenge, kundi upang yung gospel ay maahayag ng maayos sa lugaring ito. At dumating ang panahon na pumunta sa kanila yung mga kataasan sapagkat nakita nila ito palang si Pablo ay hindi isang Hudyo lang kundi Romano, mga kasamahan nila. At humingi ng kapatawaran, naging maayos. And now, ano po yung ginawa po nila? Bago po sila lumisan, in verse 40, sabi po dito, pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at si Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbili na nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Bumalik sila doon kay Lydia. And again, si Lydia po ay ang kauna-unahang tumanggap dito. Saan? Sa Europa. Si Lydia po ang kauna-unahang tumanggap. And ito po yung naranasan nila. At ano po sinabi? In-encourage nila na magpatuloy. Bakit po in-encourage at maging malakas, magpakatibay sa pananampalataya sapagkat alam po ni na Pablo na marami ang mararanasan problema. Tayo po, maraming mararanasan tayo. Yes, tinanggap natin ang ating Panginoon. Ngunit hindi po sinabi na mawawala yung problema. Mawawala ang pagsubok. Batandaan po natin bilang nasa ating Panginoon. Gaya ng isang taong matalino na siya ay nagtayo ng bahay sa bato. Dumating ang bagyo, hinampas siya. Dumating ang alon, hinampas siya. Ngunit nananatili na matibay sapagkat nasa kanya ang pundasyon, ang salita ng Panginoon. Ano po yung kailangan natin upang mas maging matibay tayo? The Word of God. How to change the world? Kailangan na bago tayo. Na ang kailangan natin, wala nang iba, kundi si Kristo lamang. That Christ is enough for us. Amen? Sa kabila ng maraming problema, pagsubok, kapatid, magpakatibay ka. Sa kabila ng problema, kapatid, magpatuloy ka. Ang Diyos ay may nakahanda sa atin na hindi natin inaasahan. Amen po. At ito po yung mga pangailangan upang mas mabago tayo at syempre ang mundo. To change the world, beginning in ourselves, enlist people, expect problem, and encourage one another. Encourage, not to discourage. Huwag po tayo maging dahilan upang ma-discourage yung ibang tao. Kailangan tayo po ay maging encourager. Amen. At ito po ang nais ng Panginoon, mga mahalagang bagay upang mabago nating tuluyan at maging kagamit-gamit tayo dito sa mundong ito. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sapagkat ikay mabuti, ikay tapat, ikay makapangyarihan. Maraming salamat sa iyong salita na ito'y nagpapabago sa amin. Lord, ikaw ang magpadala ng mga taong makatulong namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya tutulong at gagabay sa amin upang kami mabuhay dito sa lupa na may ganap na kasiyahan. Lord, salamat sapagkat ang salita mo ay nahayag sa amin at patuloy na anumang pangyayari at nangyayari sa aming buhay. Lord, may plano ka, may pangako ka, may naisin ka sa bawat isa sa amin. At Lord, tulungan mo kami na magpatuloy sa aming mga ginagawa. Samahan mo kami sa bawat mga trabaho namin, sa aming ginagawa sa pang-araw-araw. Lord, ano man dalangin ng bawat isa, ito may kagalingan. Lord, salamat, tinatanggap na namin ito. Ito man ay material. Lord, salamat, tinatanggap na namin ito. Lord, ito man ay pampisikal namin, kalakasan, lahat ng bagay tinatanggap na namin ito ayon sa iyong kalooban. Kaya maraming salamat, Ama. Patuloy namin ito pinagpapasalamat at patuloy namin tinataas ang pangalan mo. Sa iyo, O Diyos, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.